Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman matututunan niyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa Seafarer's Loan. Ano nga ba ang Seafarer's Loan? Ano-ano yung mga requirements sa pagkuha nito? Magkano kaya ang interes? At lahat ng kailangan nyong malaman tungkol sa loan na ito. Lahat ng yan ay ating pag-uusapan. And if you are ready, let's begin. Ang ating mga bangko ay may kanya-kanyang loan na ino-offer. So, nakadepende po ito kung sinong kliyente and ano yung purpose ng loan natin. So, meron tayong housing loan, auto loan, personal loan, salary loan, and maraming pang iba. Pero in this video, ay i-discuss natin yung tungkol sa Seafarer's Loan. Ano nga ba muna yung Seafarer's Loan? This kind of loan is for our seafarers. And you can use it for home improvement, business, educational purpose, or any kind of purpose. So, ibig sabihin, itong loan na ito ay dinisenyo para sa ating mga seafarers lang. So, sila lang po yung pwedeng mag-avail nitong klaseng loan na ito. Pero ano nga ba yung benefits nito compare doon sa mga iba nating loan like personal loan? Itong loan kasi na ito ay from BPI. So, syempre, dinesign po ito ni BPI para sa ating mga seafarers na family member or kung ikaw mismo ay seafarer. Ang unang benefits nito para sa iyo ay minimal lang yung requirement na i-require sa inyo para makapag-submit tayo for the application ng ating Seafarer's Loan. Pangalawa, since ito ay loan, ay you can pay it in light terms and installment po ito. And pangatlo, ay mas fast po yung approval nito compared doon sa mga personal loan natin or mga regular applications po nating loan. Pero how much naman po kaya yung interest rate ng ating Seafarer's Loan? Interest rate is 1.5% monthly add-on rate. So meaning to say, yung 1.5% na interest po na ito ay kumakarga doon sa ating installment every month. So hindi po siya annual yung 1.5 na interest na yon. Monthly add-on rates. And actually, pareho lang naman ito doon sa mga regular applications natin na monthly add-on rate. And alam ko naman lahat ng loan ay talagang monthly add-on rate ang basis natin. How much naman po yung pwedeng ipahiram sa atin ng bangko if ever na ito yung gagamitin nating loan? Pwedeng ipahiram sa atin ng bank is 20,000 to 300,000 na loanable amount. Gaano naman po kaya katagal pwedeng bayaran yung kukuning loan natin? So, since ito po ay Seafarer's Loan, yung term po ng ating installment for this kind of loan is magbe-base po doon sa contract ng ating mga seafarers. And it is a 1 month shorter compared doon sa job contract natin. So, minimum po ng 2 months term hanggang 11 months term. Kaya po ganito yung mga terms natin compared doon sa regular applications natin or regular personal loans natin na kamababa is 12 months hanggang 36 months and ito ay parang hanggang 11 month lang, hindi pa aabot ng 1 year. Ay dahil nga ito po ay magbe-base doon sa contract ng ating mga seafarers. Pagkakaalam ko po, ang mga contract po ng mga seafarers ay month basis lang. So may mga 5 months and makikita po yun doon sa requirement na ipe-present po natin sa ating mga bank. So, nakadepende po kung magkano po yung magiging terms niyo. Pero if in case, kunwari nakalagay po sa contract natin is 5 months lang po yung contract natin, ang ibibigay po sa ating term ni bangko ay 4 months to pay lang. Since ito ay 1 month shorter compared doon sa ating job contract. Meron pa po ba tayong babayaran na fee kapag tayo ay nag-avail ng ganitong klaseng loan? Yes,
meron po tayong processing fee na tinatawag, which is 1,500 pesos. And kapag pumatak po ang ating loan ng 250,000 and above, ay meron po siyang doc stamps, which is 1 peso and 50 cents for every 200 pesos. Pag inavail din po natin itong loan na ito, ay may 1 month advance payment po siya. For example, ang ating kinuhang loanable amount is 20,000 and babayaran natin siya every month ng 5,000. Ang may credit na lang po sa ating mga account is 13,500 since advance po ng 1 month yung payment natin and 1,500 po yung processing fee ng ating Seafarers loan. And yes, may advance payment po ang ating Seafarers loan. So, hindi talaga siya katulad ng ating mga regular personal loan na the next month pa po yung unang payment ng ating personal loan. So, kung kailan po makikredit sa account yung ating loan, yun po yung magiging payment due date natin every month. Since itong Seafarers loan na to ay dinesign para sa ating mga seafarers, ito po talaga yung condition ng ating mga bank na kailangan may advance payment siya. And ide-deduct agad siya doon sa kabuuang amount ng ating niloan. Ano-ano naman po yung requirements kapag tayo ay nag-avail nitong klaseng loan? Una sa lahat ay dapat ikaw ay seafarer. Pangalawa ay government-issued ID. Pangatlo ay job contract po doon sa ating pinagtatrabahuhan. And doon po kasi magbe-base si BPI kung magkano po yung approvable amount sa atin and kung ilang terms po ang i-approve niya para doon sa ating seafarers loan. Para po magkaroon tayo ng any idea para doon sa ating monthly na babayaran if in case na tayo ay mag-a-avail ng Seafarers loan, ay meron naman po tayong personal loan calculator doon sa BPI website. So, ilalagay ko na lang po yung link sa description box below para meron po tayong basis. So, nasa sa inyo naman po if ever na ito yung i-a-avail nyo pong kind of personal loan. Kaya naman po kasi ito i-design is mas fast po yung approval since hindi natin masasabi kasi kung kailan ang alis na ng ating mga seafarers. Alam ko kasi pagka na-schedule na sila, kunwari next week na agad, so mas mapaprocess ng mabilis yung kanilang seafarers loan bago pa po sila umalis or sumakay ng barko. And nasa sa atin naman po kung ano pong klase ng loan yung ating i-avail kay bangko. Saan nga po ba tayo pwedeng mag-apply para sa ganitong type of loan? Wala po kasing online application ng ating Seafarers loan. Pwede po tayong mag-drop by sa any BPI branch and i-inquire natin itong klaseng kind of loan na ito and sabihin natin na ang type ng loan na gusto nating i-avail ay Seafarers. Po kasi talaga siya doon sa ating personal loan applications. So, I hope na na-discuss ko ng maayos yung tungkol sa Seafarers loan and nabigay ko yung mga information na dapat nyong malaman. So, if you have any questions, I feel free to comment down below and tatry nating sagutin yan. So, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So, until to the next vlog, guys. Bye-bye!